delikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi ang wala tayong ibang katatakutan, mga Chinese, hindi natin katakutan yan na magiging spy si Alice Go. Hindi natin katakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga opisyal na gumagawa ng mga birth certificate na late registration ng mga inject na gagawing Pilipino. Kasama dyan ang kinatatakutan natin sa si Lito Lapid, iba pang mga opisyal na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese. Wala na nga nagawa yung Lito Lapid na yan sa Senado, sakit pa ng ulo. So, Ronnie Ramos, ano kaya Marisa Garcia, ano kayang gagawin ni Risa Hontiveros at saka ni Wing Gatchalian? Makita nila kasama nila ay yung na nasa pugo din, ang kamay nasa pugo. Sirukan Sake, Ricky Mantille, Jerica Lonset, no? Sa Ronnie Ramos. Tapos, anyway, diretso tayo. Sino pang Sambing yan? Jerry Nesperos, Ronnie Ramos, sino pa? LL, tama po kayo, kay Lito Lapid yan. San Daniel, Marisa Garcia, Lito Lapid, Chairman ng Committee de Silencio, Eric Bagtas, Robert Santos, Norman Istayan, Curaro TV, Filipina Escala, Faye Perlas. So, Dama Paira Lucas sa Zamboanga City, magandang hapon po. Okay, ito ang pag-usapan natin. Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pogo ay pag-arian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-ari ay pinangungunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin, sa sunod na vlog, ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Capil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwalat ko later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung paano nakipagkutsaba yung Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. So, yan, makikita nyo kung paano lahat yan. At yan, isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Sa loob ng Pogo Hub na yan na mayroong tinatawag na Park Hotel. Sa Park Hotel, labas-masok dyan si Lito Lapid. Labas-masok din dyan yung mayor ng Pura na si Jing Capil. Labas-masok din dyan ang ibang opisyal ng Pampanga. Kaya, sa totoo lang, ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay patuloy na umaabuso at walang kibik, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita, sapagkat ang mga pulis na pwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga hatag ng pulis. Kasama na dyan si Central Luzon Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon na PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director ng Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din dyan ang Provincial Director ng Tarlac. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko pati si Gobernadora ng Tarlac, sasabihin ko, isisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alice Go. So itong usapin ng Pogo, sobrang na ito, sobrang balahura na ito. Ang bayan nating Pilipinas ay hindi dito magkausad-usad. Marami na pong namatay sa Pogo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito mo na importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pogo Hub, 10 hektarya, ay inagaw yan. Inagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw ng Grand na may-ari ng Grand Royal Palazzo nasa Angeles City ay kailangan niya ng proteksyon, kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid, binigyan ng lupa si Jing Capil. Kaya yan po ang sitwasyon niya. So ngayon, happy naman ito si Lito Lapid kasi meron siya natatanggap. Happy din naman si Mayor, happy din naman ang lahat na pulis diyan, lalo na yung
mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban. Third class municipality. Ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga Pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usik ng pamahalaan. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usik, kagad-agad madidiscover sila. Ang sa Bamban na Pugo na establishan na natin na may tunnel sa ilalim. Kaya kasing lalim ng tunnel ang totoong kwento dyan sa Bamban Pugo. At ganoon din ang kwento dyan sa Lucky South 99 na nagpapatakbo ng Pugo dyan sa Purak, Pampanga. Kaya bayan ko, mag-isip-isip na kayo, umaapila ako sa mga kabalin ko. Kayo ang pwede magbago ng mukha ng bayan ng Pilipinas. Kasi bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark, Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Marami pang iba. Mababago ang mukha ng maapektahan ang buong Pilipinas. Pero mo yung senador ninyo, na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalin, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli kasi pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ang ating ngayon isisiwalat yan. At lagi dyan sila ni Lito Lapid. May hotel kasi dyan, Park Hotel sa loob ng Pugo. So, dyan, si Mayor Jing Kapil ay diyan siya nakatira. Diyan na siya nakatira sa loob ng Pugo. Kaya 2 oras bago pumasok ang grupo ng PAOK-TF, nakasibat na sila. Sinibat ni Mayor Jing Kapil at hepe ng Purak, Pampanga na si Police Colonel Palmer, babae, Domingo Guardaya. Sinibat nila ang mga 90% ng mga tao ng Pugo dyan. So bago pa nakapasok, kasi ang problema ng PAOK, nung nandoon na sila sa loob ng hotel, ay tumawag pa itong Branch 14, Malolos Regional Trial Court, at sinabihan sila na binabawi ni Judge ang search warrant. Dahil binawi, napilitan ngayon mag-apply sa Branch 45 ng Regional Trial Court Pampanga. Kaagad-agad ang grupo ni dating General Gilbert Cruz na hepe ng PAOK. Mabuti na lang at binigyan din sila kaagad-agad ng search warrant. Kaya at least kahit papano, may naabutan pa sila ng 187 na tao. So, ang 187 na tao na may mga Pilipino, may mga Vietnamese, mga iba pang nasyonal, mayroong Malaysian, mayroong Indonesian. So, diyan na makikita ngayon kung gaano katindi ang koneksyon ng Pugo, pati hudikatura na kasama sa sindikato nila. Kaya, pero bago makatayo yung sindikato na yan, nagsimula lahat sa lupa. Ang lupa na yan na pinagtatayuan ng Pugo na yan ay diniskarte yan ng may-ari ng Grand Royal Palacio. So kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan, kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang Pugo na yan ay ginagawa lamang yan na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok. Kasi mayroong tinatawag na lisensya galing sa PAGCOR. So, ibig sabihin, kasama yan sa sindikato ang mga taong PAGCOR. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bungo. Si Bungo ang nagpatayo sa PAGCOR sa Pugo ni Alice Go dyan sa Bamban. Kasama si Duterte dyan. Kasama si Paildon dyan na siya ang Customs Commissioner nang nabisto yung tinatawag na magnetic lifter na kung saan ay isang tonelada mahigit na shabu ang nawawala na nakakapit dapat sa magnetic lifter. So ngayon, matandaan ninyo, nung nakaraang 2 taon, sa panahon na ni Bongbong Marcos, ang mga shabu na nakikita, nahuhuli mula dyan sa Central Luzon, mula dyan sa Pampanga. Una 60 kilograms dyan sa galing sa huli niya sa Mexico. So ano pang iba? Marami pang iba, may 60 kilograms. Tapos kasunod yan, nahuli doon sa WPD Lending Building doon sa
Tondo, Manila. At ang nakuha dyan, 1 toneladang shabu. At nabawasan lang ng konti, 1,997 kilograms. So 3 kilo na lang ang kulang para maging 1 tonelada. Hindi pa nabilang dyan yung binulsa ng mga pulis na nag-raid sa WPD Lindig. So ibig sabihin, mahigit 1 toneladang shabu yung nakuha na nanggaling din yan. Sigurado ko nanggaling yan sa Bamban na pugo. So, ganun din ang ginagawa dyan, ginagamit niya, sigurado ko may taguan din yan sa pugo sa Burak, Pampanga. But kung bakit kakaibang pugo ito lumayo kung saan ang mga usual na pugo, kagaya ng pugo sa Paranaque, pugo ni Binhar Abalos din sa Mandaluyong, pugo na dyan sa Maynila, may pugo dyan sa Makati, ang daming may pugo dyan si Remulla, dyan sa Island Cove, pero naiba ito ang layo sa Kabihasnan. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, triad group ito. At sigurado na establish naman sa napanood ko na isang Singaporean na vlogger. Kanya na-establish na yung mayor ng Bambantala ay ang tatay niya ay taga Fujian province sa Fujian, China. Ang sa Fujian, diyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga inchik. Although diyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na Communist China Communist Party. So, ganun po ang delikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi ang ating, wala tayong ibang katatakutan. Mga Chinese, hindi natin katakutan yan na magiging spicy Alice Cook. Hindi natin yung katakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga opisyal na gumagawa ng mga birth certificate na late registration ng mga inchik na gagawing Pilipino. Kasama dyan ang kinatatakutan natin sa Silito Lapid, iba pang mga opisyal na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese dito. Kasama rin dyan yung mga mayor sa bayan-bayan. Sigurado ko yan. Kasama dyan mga pulis. Kasi kung hindi sila nagkukutsabahan, ay sigurado huhulihin sila ng pulis. Sigurado ako na imbestigahan sila ng pulis kung ang pulis ay hindi tali ang kamay mga politiko. Kaya, panahon na po na magkaroon ng batas na tanggalin sa kapangyarihan ng mayor at gobernador ang pagtatalaga ng police chief sa bawat bayan at bawat lalawigan. At kasabay niyan, para na naman mawala at mamayani ang lahing Pilipino, kailangan natin, kung hindi gagawin ni Bongbong Marcos at hindi niya talaga gagawin, ibuboykot na lang natin ang lahat ng produkto ng China. At yan lamang ang aking magagawa. Kahit hindi ka opisyal, kahit hindi ka bubuto, basta huwag ka lang bumili ng mga Chinese na produkto.